Ang gwapo ate. Tila mahinang hangin lamang na dumaan yon sa kanyang bibig. Napatigil pa rin ito at wala na atang balak na humakbang. Anong gwapo? Nilapitan ko siya at binuksan na ang gate. Wala namang gwap. Ngunit natigilan din ako at kunot noong tiningnan ang lalaking kausap ni Carl sa harap ng pinto. Kumabog ang dibdib ko at nagmamadaling lumapit doon. Anong ginagawa mo rito? Hinarap ko siya ngunit alanganin lamang itong ngumiti. Kilala mo ate? Hinahanap ka kasi. Napakamot pa sa batok si Carl. Tumango ako at inabot kay Carl ang bote ng soft drinks. Nag-uunahan ng mga daga sa dibdib ko dahil sa presensya niya. Ngunit pinilit ko pa rin maging mabait. Anong ginagawa mo dito, Rigel? Pasok ka muna. Ate, kilala mo pala. Sumingit si Letlet sa tabi ko pero hindi ko siya pinansin. Pakibalik na lang sa kanya. Umiwas ako ng tingin. Sa tingin ba niya basta na lang ganoon iyon? Matapos niya akong pauwiin ay padadalahan na lang ng kung ano-ano? Hindi yata makatarungan yon. What? Nagsalubong ang kilay nito at tila tutol doon. Accept this. Pagod na akong bumiyahe pabalik ng Laguna. Imbis na sa akin niya ibigay ang paper bagay kay Letlet niya yun ipinahawak na tinanggap naman ng huli. Napataas ang kilay ko at mas lalong hindi natuwa roon. Ano bang tingin ni Kian sa mga kaibigan niya? Utusan? Pasensya na at salamat dito. Tukoy ko sa dala niya. Tumango ito at nilingon pa ang hawak ni Letlet. Don't forgive him easily. Bye. Napakurap ako sa sinabi niya. Paglingon ko ay nakalabas na si Rigel sa gate. Masyado nang maraming atraso sa akin si Kian para patawarin pa. But I know he stands a chance. Hindi ka pa nakaayos? Si mama na nakaharap sa kalan. Umiling ako kay mama at nagtungo sa lababo. Simula pagkagising ko'y masama ng pakiramdam ko. Naduduwal sa dami ng mushroom chicharon na kinain ko. Mag-aayos pa lang po ako. Imbis na bigyan ito ng ngiti, napaismid ako at niluwa ang laway na mapait pagkatapos ay nagmumog ng tubig. Kumain ka na muna. Titingnan ko lang ang papa mo kung nakaayos na. Pagkatango ko'y umalis ito agad. Isang beses pa akong nagmumog bago nagpunas sa towel na nakasabit sa gilid ng ref. Pagkaharap naman sa mesa ay napapikit ako ng mariin. Matapos makitang sinangag at itlog ang luto ni mama. Ayoko ng sinangag. Mas lalong ayoko ng bawang. Umiling ako at lumayo sa mesa. Tumingin na lang ako ng makakain sa ref. May gatas at tinapay pa naman. Imbis na sa mesa ay sa counter ng lababo ko yun inilagay. Kumuha na lang ako ng baso upang makapagsali ng gatas. Napabuntong hininga ako at nainis sa ganitong pakiramdam. Ate, pahawak nito. Halos mapatalon pa ako sa gulat matapos ilagay ni Letlet sa kamay ko ang isang pack ng mushroom chicharon. Nagmamadali pa siyang pumasok sa banyo. Bihis na at papasok ng eskwela. Nasi CR ka, bunso? Tanong ko. Nilapag ko ang pack sa taas ng rep bago sumimsim sa baso ng gatas. Iniisip na baka dahil talaga sa mushroom chicharon kaya ganito kami ni Letlet. Hindi ate. Buwa ng dalaw ko pala. Paabot naman ng napkin. Sigaw nito mula sa loob. Buwa ng dalaw? Napkin? Kumunot ang noo ko. Imbis na kumilos ay natulala ako sa harap ng lababo. Tracking down my last menstruation. Kailan ba ang huling dalaw nang sa akin? Bakit parang wala akong maalala? Kailan ba? Isip, Freya. Kumabog ang dibdib ko at napakapit sa lababo. Ni hindi ko na maalala kung kailan. Ilang buwan ba ako sa Laguna? 2? 3? Ilan? Pakiramdam ko ay sasabog ang ulo ko sa kaiisip kung kailan ako dinatnan. Ayaw kong mag-isip ng kung ano. Pero hindi malabong ganoon nga. Nanginig ang kamay ko at nabitiwan ko pang basong aking hawak. Naglikha iyon ng ingay ngunit hindi naman nabasag. My gosh, Freya. Kailan pa ako na-delayed? Ate, nasa na yung napkin? Malilate na ako. Dumungaw ito mula sa pintuan ng banyo. Napakurap ako sa boses ni Letlet at tingin niyang naiirita. Napapikit ng mariin at kinuyom ang kamay ko. Saan ba, bunso? Mahinahong tanong ko at nagbuklat-buklat ng mga kabinet. Sa gitnang cabinet ate, kasama ng mga sabon. Binuksan ko yon. Sa nanginginig na kamay ay kumuha ako ng isa mula sa balot niyon. Heto, inabot ko yon sa kanya. Thank you ate. Ngumiti siya ng malapad bago mabilis na kinuha ang napkin. At mabilis ding sinara ang pinto. Napasandal ako sa pader ng banyo. Nanlambot ang mga tuhod sa naiisip na baka buntis nga ako. Hindi naman nahuhuli ang menstruation ko. Ngayon ko lang naalala na wala ng ilang buwan. Freya, paano na?
Inis na bulong ko sa sarili. Dumausdos ako paupo at tinukod ang ulo ko sa dalawang tuhod ko. Bakit kasi inuna ang lande bago ang protection, Freya? Paano na ngayon? Walang kiyan. Oh, napano ka ate? Ayos ka lang? Niyuko ako ni Letlet kaya naman mabilis akong tumayo at pinilit na ngumiti. Ayos lang. Alis ka na baka malate ka pa. Kinuha kong mushroom chicharon at pinigay na sa kanya. Ha? Sige, sure ka na ayos ka lang ate? Namumutla ka. Mas lalo pa nga yata akong namutla sa napansin nito kaya winaksi ko ang kamay ko at maliit na ngumiti. Ayos lang ako. Gutom lang, bunso. Naningkit ang tingin niya at ikiniling pa ang ulo kaya naman mahina ko siyang tinulak paalis. Ngunit hindi natitinag sa pakyano niya. Ayaw pa nitong tumalikod ngunit mas pinilit ko siya. Let, tara na! Si Carl na sumigaw mula sa sala. Nandiyan na kuya! Sigaw nito pabalik. Sige na, alis na. Pilit ko pa. Tumango ito at lumabas din ng kusina. Pagkalabas niya ay binalingan kong sinangag sa mesa at sinamaan iyon ng tingin. How dare you, sinangag and bawang? Kinuha ko yun at binalot sa plastic. Balak na itapon sa labas mamaya. Hindi ka pa rin bihis? Mabilis kong itinago sa likod ko ang plastic ng sinangag at gulat na binalingan si mama. Sunod na lang po ako sa store, ma. Umiwas ako ng tingin at nagkunwaring pinagmamasdan ang laman ng cupboard. Sigurado ka, nak? Teka, bakit namumutla ka? Humakbang ito palapit. Muntik ko pang matahabig ang kamay ni mama sa tangka niyang paghawak sa pisngi ko. Kumunot pa ang noon ito ngunit binabari ng kamay niya. Gutom lang po. Gutom? Gulong tanong nito bago pinalingan ng mesa. Inubos mo ng sinangag pero gutom ka pa rin? Litong tanong nito. Lalo kong hinigpitan ang hawak ko sa plastic ng sinangag. Tumikim at huminga ng malalim. Kakain po ako ulit. Susunod na lang po ako ron, ma. Ngumiti ako upang matigil na itong mag-usisa. Itsura man itong hindi kumbinsido, ay hindi na namilit pa. Sige, kung yun ang gusto mo. Sabihin mo lang sa driver ng tricycle ang Israel Grocery Store, nak. Sige na, uuna na kami ng papa mo. Tumalikod dito at kumaway pa bago lumabas ng kusina. Pagkaalis nila ay agad kong tinapon sa basurahan sa labas ang plastic ng sinangag. Pagkatapos ay naligo at nagbihis. I need to find this out. Just making sure my hunch are real. Imbes na sa grocery ay nagpababa ako sa drugstore. May una sa pila pero ang kaba ko ang nangunguna. There's a big possibility that I'm pregnant. But still I need proof. Anong gagawin ko kung magkaganoon nga? Napaka-wrong timing naman at ngayon pa. Miss, ano po ang sa inyo? Miss, bibili po ba kayo? Kung hindi ay umalis na kayo sa pila. Napakurap ako sa sinabi ng ginang sa likod ko. Sumama pa ang tingin nito sa akin. Miss, ano po ang sa inyo? Ngumiti ng bahagya ang pharmacist na nasa counter. Kinalma ko ang kamay kong nanginginig at tumingin sa estante nila. Ngunit puro gamot lang ang nakadisplay doon. Ano po yun, miss? Nagpapasensyang tanong nito. May pregnancy test kit ba kayo? 3 sana na branded. Walang hingang sabi ko. Tumango ito at tumalikod ng kumuha ng PT. Ang ginang na nasa likod ko ay tumikhim pa ng may kalakasan ngunit hindi ko lamang pinansin. Heto po ma'am, 350 po lahat. Pinakita nito ang 3 kit na mula sa iba-ibang brand. Tumango ako at binigay ang 500 peso bill. Inabutan ako nito ng sukli at resibo. Inabot ang brown paper bag na laman ng mga kit. Thank you. Hinging pasasalamat ko at isinilid ang paper bag sa bag ko. Dumiretso ako nang uwi sa bahay. Na-text ko na lang si mama na masama ang pakiramdam ko. At talaga namang masama ang pakiramdam ko ngayong kaharap ng mga test kit. Ginawa kong instructions na nakalagay sa pakete. 2 drops of urine plus 5 minutes waiting. Nilapag kong mga yun sa counter sink sa loob ng banyo. At kahit na alam ko kung anong magiging posibleng resulta, ay hindi pa rin ako mapakali. Pumikit ako at tinalikuran ng mga yon. Kusang naglandas ang kanang kamay ko sa tiyan ko. Hindi man sigurado ay naiusal ko ang salitang bumabagabag sa akin. Baby, ano na lang ang gagawin ko kung positive? Hindi ko tuloy alam kung blessing pa ba to kung sakali o problema lang ulit. Nangingilid ang luha ko. Sa tagal ng relasyon namin ni Rico, ay hindi kami lumagpas sa make-out. Pero kay Kian, sumobra pa ata at may remembrance pa. Paano ka, Freya?
Babalik ng Laguna? No, that's not a good option. Huminga ako ng malalim matapos matantong sobra na sa 5 minuto ang paghihintay ko. Hinarap ko ang mga kits. Nanlaki ang mga mata ko at umawang ang mga labi sa resulta. Kumabog ang dibdib at tila nanigas ang tiyan ko. 2 red lines. Kusang tumulo ang luha sa mga mata ko. I can't explain if I'm happy, nervous or worried. I don't know. Kahit naman posibleng positibo nga iyon, ay umasa pa rin akong magiging negatibo ang resulta. Ngunit heto at sinampal sa akin na may buhay na sa sinahapupunan ko. Mabilis kong pinunas ang mga luha at mabilis ding kinuha ang mga kits. Nilagay ko ang mga yun sa plastic na maliit at dinala sa kwarto ko. Paano ko sasabihin kila mama at papa? Ma, pa, ang landi po ng anak nyo. Nagpabuntis sa Laguna? Ganun ba? Nasa edad na ako pero nakakakaba. Sa tanang buhay ko ay mas hindi ko inaasahan ang ganitong sitwasyon. Paano kong hanapin ang ama? Anong isasagot ko? Na ano? Na fatherless po ang anak ko? Pwede ba yun? Napabuga ako ng hangin sa mga naiisip ko. I just found this out earlier in Laguna. Malamang hindi ako uuwi ng mag-isa. Malamang ipagsisiksikan ko ang sarili ko roon kahit pagalit si Kian. Sasabihin ko. Ngayon pa kung kailan wala na itong interes sa akin. Baka hindi na naman niya ako pakinggan. Baka sabihin niya ay gumagawa lamang ako ng dahilan upang makabalik sa kanya. At ayaw ko ng ganun. Ayaw ko nang ipilit ang sarili ko sa kanya ngayong nakauwi na ako rito sa Pangasinan. The whole day my mind was full of anxiousness. Hindi naman pwedeng itago. Lolobo pa rin ang tiyan ko. I'm terrified. What about my parents? Nanlaki ang mga mata ko at bahagya akong napaatras sa upuan. Matapos marinig ang sunod-sunod na katok. Pumikit ako ng mariin at humigpit ang kapit ko sa tiyan ko. Baby, hold on. Kaya yan, Freya. Act normal. Huminga ako ng malalim bago tinungo ang pinto. Marahan ko pa yung binuksan. Inaasahan na sila mamang nasa likod niyon. But I was wrong. Naguguluhan kong tiningnan si Rigel. Standing with his black jeans and white shirt. Malinis at tanging freckles lang niya ang nagpapadumi or hindi rin. Ano na namang ginagawa niya rito? Buko pie delivery. Agarang sabi niya, wari na basa ang nagtatanong kong tingin. Bumaba ang tingin ko sa buko pie. Gusto ko, pero nakakapi ka na. Can you tell him to stop sending food here? Kaya kong bumili niyan at hindi ko gustong galing pa sa kanya. Umiwas ako ng tingin at doon umirap. Nakakainis na may oras siya sa pag-iisip ng ipapadala pero sa request kong pag-delete ng video ay wala. Does he think he can get this off easily? Ha? Pwedeng tanggapin mo na, nakakapagod talaga magpabalik-balik. Gusto ko nang umuwi sa amin. I'm missing my heaven. Kinuha nito ang kamay ko at nilapag doon ang 3 box ng buko pie. Inis ko siyang tiningnan. Bakit kasi nagpapauto ka kay Kian? Ngumuso ito at napakamot sa bato. Kasi magkaibigan kami? Hindi siguradong sagot nito. Ang sabihin mo abusado siya. Umirap ako at hindi maiwasang magsalubong ang mga kilay. Freya, ito ba ang manliligaw mo? Pareho ng laki ang mga mata namin ni Rigel at nataranta sa presensya ni Papa. Madilim ang tingin nito at mahigpit ang kapit sa damit ni Rigel mula sa likod. Hindi po. Delivery boy lang, pa. Hindi ko nga po kilala. Tinaas ko ang mga buko pie upang ipakitang nag-deliver lang kuno ito. Walang delivery rider na nakakotse. Sumagot ka ng maayos. Mahinang sabi nito ngunit ramdam ko nagtitimpi lamang ito. Si Rigel ay napapikit ng mariin sa pagdiin ni Papa ng kamao niya sa likod nito. Ninja car po kasi at ninja van. Kinagat ko ang labi ko at panalangin na maniwala si Papa sa sagot ko. Ngunit ni hindi ito tumango. Ray, anong ginagawa mo? Si Mama nakunot noong nakatitig kay Papa at Rigel. Lorna, kuhanin mong itako. Ha? Bakit? Napapano ka? Litong tanong ni Mama. Kunin mo na. Sigaw ni Papa na kinakalma ni Mama. Nataranta ko at hindi alam kung saan bibitiwan ang mga kahon ng buko pie. Maging si Rigel ay nagpapanik. Muntik pa nitong mahulog ang cellphone na kinuha niya mula sa bulsa ng jeans. Heto, bakit ba? Sa pag-abot ni Mama sa itak ay mabilis na kumawala si Rigel at tumakbo papalayo. Ngunit nahahabol naman ni Papa. Umiikot lang sila at hindi siya makalabas sa gate. Mama, bakit mo binigay? Inis na sigaw ko at ibinigay sa kanyang mga kahon ng buko pie. Nalilito lang ito tila hindi pa natatauhan.
Napailing ako lalo at bahagyang nakihabol kay Papa upang mapigilan siya. Pa, hindi ko po siya manliligaw! Sigaw ko. Nakatigil sila sa gitna, malayo pa sa gate. Doon ang tingin ni Rigel at humahanap ng tiyempo para tumakbo sa labas. Man, hindi na ako magde-deliver dito. Gusto mo, ikaw na ang pumunta. Dinig kong gigil na sigaw nito kausap sa cellphone. Ray, tama na! Kawawa naman ang bata! Lumapit si Mama kay Papa at pilit pinipigilan ang kamay nitong may hawak ng itak. Hindi pa ako nahahabol ng itak ngayon lang. Ikaw dapat dito! Muling sigaw ni Rigel sa kausap. Inis na binaba ni Rigel ang cellphone niya. Nagpabalik-balik pa ang tingin ko kay Papa at sa bukas na gate. Pa, please, hayaan na nating matiwasay na makaalis si Rigel. Natigil ako matapos akong tingnan ng masama ni Papa. Kaya naman kinurot kong sarili ko. I mean, yung tao, hayaan na natin makaalis. Bawi ko. Tama na nga, Ray. Para ka namang ewan. Papaano mag-aasawang anak mo kung tatakutin mong mga manliligaw niya? Si Mama na binababa ang kamay ni Papa na may hawak na itak. Nagpapadyak ako ng bahagya sa inis. Hindi ko nga po manliligaw. Huwag kang magtago, Rosie Freya. Pwede mo namang ipakilala ng maayos. Hinarap ako ni Papa at pinaningkitan ng tingin. Hindi nga po. Mas malala pa po sa manliligaw ang tinatago ko. Baka roon makapatay po kayo. Sabi na sa'yo magtiwala ka lang sa anak mo. Si Mama na hinagod pa si Papa sa likod. Paglingon ko sa likod nila ay nagmamadaling pumuslit si Rigel patungo sa gate. Kumaway pa ito ng bahagya kaya naman kinawayan ko rin na agad kong naibaba dahil sa tikim ni tatay. Kapag nakita kong bumalik yan dito, diretsong sementeryo yan, Freya. Napaatras sa mga balikat ko sa banta ni Papa. Binalik nitong itak kay Mama at dumiretso sa loob bahay. Naku, tatay mo talaga. Kala mo naman 16 years old ka lang. Hayaan mo, nak. Hindi ko napipigyan ng itak kapag may dumating ka pang manliligaw. Tinapik nitong pisngi ko bago pumasok sa loob. Napabuntong hininga ko at muling binalot ng totoong sitwasyon ko. Ngayon paano ko sasabihin sa kanilang buntis ako? Napailing ako at nakagat ang labi. Dapat ay ibaon nila sa sementeryo kapag yung isa naman ang dumating dito. Panigurado uulan ng itak.